Pagagawa ng lapida guys, ayan. So kanina, dahil ngayon undas, nagpahinga ako, gawa ng masakit yung ngipin ko, pinunutan. Ngayon, nakakagawa na tayo dahil marami na tayong magawa na marami na tayo sa ating sa pagmamayabang. Nagtambay ako mga 2 linggo till now ay may mga pumapasok na lapida, so hindi ko maiwasan na magtrabaho. Kaya katrabaho tayo, ayan guys, namamagabad ka. Bagong bunot yan, 1 linggo pa lang. So bagang, kaya medyo kapintapin po sa mga kumakain dito. So sinsya na po kayo. Ay nga pala guys, yung ating lapida. Littering na tayo. Pag-littering na tayo guys. Ayan. Lahat yan guys, trabaho ko. Pinag-aralan ko, hindi naman sa pagmayabang. Umubos ako ng panahon. Umubos ko ang 1 linggo ko dyan, 1 buwan, para matutunan ko kasi pag-layout. Kasi napaka-importante yung pag-layout. Sa magbayad ka pa na mag-layout niyan, napakahirap guys na mag-layout ng lapida. Kung paano mo pagkakasayin ang littering na ipapasok mo dyan. So yun guys, sa akin, hindi ako nakapag-aral. Kaya lahat, pinag-aralan ko. Marami akong alam na trabaho, hindi naman sa pagmamayabang guys. At yan, may nasa makikita nyo sa bahay ko yan. Pinag-aralan ko lang yan, kung ano naman, yan, nakapag-isami na tayo. Kahit na ganyan-ganyan lang, at least pasafety natin yung ating anak na mga anak. So, kung ako lang, okay lang sa akin dahil mag-isa nga lang ito. Sa kwento na yan, kasi maano na naman yun. So hindi pa ako masyadong pwedeng magbuhat ng bigat talaga. Kasi dudugo pa yung aking singkabi ko. Kaya ito muna, lapida muna tayo. Dito guys, ito yung pwesto ko. Napunta na dito siya at Elisa. Yan yung mga natin, accessories natin. Marami tayong accessories, marami tayong magagawa. Marami tayong, dahil sa sobrang pagsisikap. Sikap lang guys, kahit na wala. Ang importante, sa oras na kailangan mo ng panggastos, meron ka. Sobrang kaya mo pa yung saktong asawa eh. Kasi nga dahilan sa mga anak mo. Kasi lahat, pag-aaral ng anak ko, nag-aaral silang dalawa, kahit na may asawa ng anak ko, nag-aaral pa rin. Siyempre, mga pangangailangan nila, ako pa rin. Pero okay naman guys, napakalaking blessing para sa akin yun. Dahil kahit na paano ay nakakatulong ako sa mga anak ko, hindi ko pa rin siya pinabayaan. Yan ang importante, yung natin pinabayaan yung mga anak natin. Ako, sa katulad ko, 60 years old na ako, damang-dama ko yung kailangan talagang bigyan sila ng importansya. So siguro ko naman, kasi may mga anak naman na binigyan mo na nga lahat-lahat, yung magkaroon eh, iniiwan ka sa ere. So yung guys, conforme na lang siguro yun sa kapalaran talaga natin. Hindi yun na aayon kung hindi inayon, di ba? Naayon sa iyong buhay, sa iyong kapalaran. Eh guys, maglalapit na muna tayo. Check na muna natin dahil malayo na yung ating 4 minutes na. Yan guys, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated guys sa ating mga video na upload. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay sana'y huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin natin ang notification bell dyan at mag-like, share, and comment. Thank you guys. Maraming salamat. At sa mga susuporta pa, ang ating mga kaibigan ay talagang over support. Papasalamat po ako sa inyo. At
ito at unang-una sa ating may kapal, sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon na nandito sa lupa. Maraming salamat sa Kanya. Hindi niya ako pinabayaan. Narating ko na yung gusto kong maging buhay. Laging busy. Guys, kailangan natin maging busy. Sikap. Sa totoo lang guys, kung hindi ako nakapag-aaral, pero dati, bubo ko sa mat. Dahil sa pananali ko sa Diyos, tinuruan niya ako, tinuruan ko yung sarili ko. Hindi ako nakatapos ng kung ano mang eskwelahan. Puro ako ganun lang. Putol-putol guys. Kaya nung bata pa ako, putol-putol din yung buhay ko. So nung natutunan sa sarili ko, naging inspirasyon ko ang trabaho. Wala akong pinersigulo. Matutunan ko yung aking mga trabaho, ang aking responsibilidad sa aking amo nung ako'y nag-aaral pa. Nag-aarawan pa. At binigay ko sa kanila ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako iniwan sa area at hindi ko sila iniwan sa area. Dalhin ko sila sa ikabababa. Inangat ko sila. Lahat kami nag-angatan. Katulad ko ngayon, sa sikap ko, kung sa pangalawang baitang ay nakarating na ako sa 1/2. Dahil ano man ang mangyari, sa edad ko ngayon, meron naman mga nakalaan na doon sa akin, kung ako man ay mawawala. Then guys, maraming salamat sa Panginoon. Siya lahat ang nagbigay sa akin ang nagturo sa akin ang kabigyan at paano mo gagawin talaga ang tamang buhay. So, lahat yung pinag-aralan ko guys. Kaya yun ang aking nasa isip at nasa puso. Basta ang trabaho, interesado ka at hindi ka man interesado, basta pag-aralan mo, makukuha mo yun guys. So, maraming salamat. Sana yung nagbigay aral sa inyong buhay nito. At maraming salamat sa inyong support. Thank you guys.